Habang namamayani ang kapayapaan sa daigdig ng mga diwata, panibagong tagsibol na naman ng lagim ang naghihintay sa kanilugan sa paglitaw ng isang demonyong may pinakamataas na antas at taglay ang 7 nakamamatay na kasalanan o 7 deadly sin. Nagbabadya ang pagdating nito ng malawakang sakuna sa mundo ng mga tao. Matapos iluwa ng lupa ay mabilis itong lumipad sa himpapawid patungong kabisera. Pumapalakpak naman ang tenga ni Medusa nang makita ang pagbabalik ng ama. Napapangiting lumapit at sabik na niyakap na tila kay tagal na di nasilayan ang isa't isa. Nagpupungay ang dilaw ng mga mata sa labis na kagalakan. Si Asul naman ay natahimik lang na nakatayo sa tabi ng inang Reyna. "Maligayang pagbabalik, aking ama. Labis ako nasasabik na makita ka," wika ng dalaga. Umiti lang si Nanding habang nakagapos ito sa kanyang mga bisig at banayad na hinihimas ang buhok kahit na may mga matang nagkukubli sa ulo ng dalaga na tila nababakasan ng takot. "Tila sobra naman ata ang lambingan ninyong mag-ama. Hanggang kailan ba kayo magyayakapan? Ha, Medusa, bitaw na. Malayo pang nilakbay ng iyong ama. Marahil nagugutom na siya. Tayo na sapag. Kanina pa nakahanda ang pagkain," wika ni amihan. Malamig ang tinig na waring nagtatampo. Simula nang magdalaga si Medusa ay nagkaroon siya ng kahati sa atensyon ng hari. "Mukhang malungkot ang aking Reyna. Isang buwan lang akong lumisan, tila iba ng pagsalubong mo sa akin. May nagawa ba akong di mo nagustuhan?" Napapatanong na wika niya sa kabiyak. Hindi nagawang kumibo ni amihan. Nagpatuloy lang sa paghakbang habang hawak ang kamay ng binatang si Asula. Magarbong mesa na nababalutan ng kumikislap na mga pinong bato. Nakalatag ang sarit-saring pagkain. Nakatayo sa marangyang pasilyo ang mga diwata, kabilang ang matandang duwende at mga tagasilbing engkanto. Malugod nilang binati ang pagbabalik ng hari. Simula noong pamunuan ni Nanding ang mundo ng mga diwata ay mas lalo itong pinagtibay. Masigit na pinaunlad ang pwersa ng hukbong mandirigma bilang balabal ng kaharian. Samantala, hindi naman nasaklaw ni Makiling ang presensya ng panibagong banta sa buhay ng mga tao. Dahil ang Diablo ay si Lucifero na may katangiang ikubli ang madilim na aura at magpanggap bilang pangkaraniwang nilalanga. Samantala sa banal na bundok, "Daliya, tila kay lalim ng iyong iniisip. Sinanding bang dahilan ng kalungkutang yan? Tanggapin mo na lang ang katotohanan na di na siya bahagi ng mundong ito. May sarili na siyang pamilya at ganap ng hari. Daliya, matanong nga kita, may puwang pa ba sa puso mo, Sinanding?" Tanong nito. "Opo, Guro. Sinanding ho ang laman ng aking isip. Hanggang ngayon, patuloy pa rin na tumitibok ang puso ko sa kanya. Hindi ko siya magawang kalimutan. Maraming bagay ang bumabalik tanaw sa tuwing nakikita ko ang aking isipan. Sa unang ngiting handog niya sa akin, noong nagtampisaw kami sa bukal, tila kisarap ng balikan ng nakaraan," sabi ni Daliya. Pakiusap, Daliya. Kalimutan mo na si Nanding. Saka kahit papaano'y dumadalaw naman siya rito paminsan-minsan. Huwag ka nang malungkot. May mga bagay talaga na di talaga para sa atin. Tulad ni Nanding, hindi talaga siya para sa'yo. Ang tadhana ang gumagawa ng tamang landas at sumusukat ng ating kapalaran. Saka nandito pa naman ako hindi bilang isang guro, kundi isang inang handang damayan ka. Malalim na ang pinagsamahan nating dalawa. Marami na tayong pagsubok na nilampasan. Pagdating ng aking pagpanaw, ikaw ang susunod na tagapamagitan kay Bathala. Ikaw ang magsisilbing gabay sa pinto ng buhay at kamatayan," sabi ni Makiling. "Maaring tama ka, Guro. Marahil ang kapalaran nga ang dumidikta sa buhay ng bawat tao at nilalang na nabubuhay dito sa mundo. Ngunit malaki ang posibilidad na kaya nating baguhin ang tadhana. At yun ang gagawin ko. Gagawa ko ng sarili kong kapalaran. Babaguhin ko ang landas na ililihis ko. Ang kamali ang gawa ng panahon. Gagawa ko ng maliit na puwang sa planetang ito
na tanging ako lamang ang magdidikta sa landas na anumang tatahakin ko. Alam kong imposible ang mga iniisip ko. Pero kahit gaano man ito kaimposible, gagawin kong posible. Bilog ang mundo. Marami pa tayong hindi nalalaman sa mundong ating kinabibilangan. Mahabang litanya ng dalaga na ikinagulat ng babaylana. Puno ng pagkalito ang iyong isipan. Nagpalamon ka sa sarili mong kalungkutan. Walang katuturan ng mga sinasabi mo, Dalia. Gumising ka nga sa katotohanan. Ito ang realidad ng buhay. Malabong mangyari ang mga naiisip mong kahibangan. Walang ganon, Dalia. Hindi mo kayang lumikha ng sarili mong mundo. Kahit ang isang makapangyarihang bataluman ay di kayang lumikha ng sariling daigdig na gawa ng mahika. Tanging tagapaglikha lamang ang may kakayahang gawin to. Bukas tutungo tayo sa nayon. Maghahatid tayo ng mga gamot sa mga batang may sakit. Paliwanag naman ni Makiling na tila nawawala sa sarili ang kausap na dilaga. Samantala, tagumpay namang napasok ng Diablo ang kabisera ng norte. Nagawang magkatawang tao ni Lucifero at nagpanggap bilang isang pilantropo. Tinahak ang tahanan ng Diyos at ginawang disipulo ang pari gamit ang panipula sa isip nito. Ginawang mga tagapaglingkod ang mga naglilingkod habang sa parokya na nasa kalagitnaan ng misa upang isakatuparan ang unang hakbang ng pagpaparami ng hukbo. Habang nasa ilalim ng kapangyarihan ng dilim ang pari, ay nagawang magpalaganap ng kabutihan ng Diablo, bahagi ng panlilinlang. Namigay ng mga pagkain at kapirasong ginto sa mahihirap. Sa unang araw pa lang, lumaganap na sa lugar ang pagiging bantog ni Lucifero, na isang mayamang tao na walang hangad kundi ang tumulong sa kapwa. Pagsapit ng gabi, ang lahat ng taong nakatanggap ng biyaya ay nagsimula ng kumilos ng kakaiba. Ang mga pamilyang mahimbing nang natutulog ay kusang bumabangon sa pagkakahiga. Naglalakad na tulog ang kanilang mga diwa. Ang lahat ay nagtipon sa iisang lugar. Nakahanay papasok ng simbahan. Ilang saglit pa, ang lahat ay nagsimula ng magnilay sa harap ng nilalang na nakasuot ng itim na sutana na parang isang santo. Nasa tabi nito ang pari at ilan pang mga disipulo na naglilingkod sa timbahan. Mga anak ko, isa-isa kayong lumapit sa akin. Inyong pagsaluhan itong kalis na naglalaman ng aking dugo. Laman at banal na espiritu upang kayo maligtas sa kapahamakan. Huhugasan nito ang inyong mga kasalanan. Wika ng Panginoon ng dilima sa mga taong mahina ang pananampalataya sa totoong tagapaglikha. Ibinahagi ng pari ang kalis na puno ng sariwang dugo ng demonyo. Sapat na ang isang patak ng dugo upang sila'y mabahira ng kasamaan at tuluyang maangkin ang kanilang kaluluwa bilang bahagi ng simula sa pagtayo ng malaking hukbo ng Antikristo. Nang gabing yun ang lahat ng tao sa kabisera ay ganap ng disipulo ng kadiliman. Ang lahat ay minarkahan bilang tanda na sila'y kaanib ng samahan ng malaking kulto. Ang sentro ng norte ang nagsilbing kaharian ng Diablo. Ang parokya naman ay nagmistulang trono. Wala namang kaalam-alam si Nanding at amihan sa mga nagaganap sa kabisera. Nananatili kasing nakatago ang presensya ng Diablo na siyang hari ng kadiliman. Higit na mas matalino si Lucifero kaysa kay Azazel at mas nangingibabaw sa 7 prinsipe ng impyerno. Noong nasa impyerno pa si Lucifero, nasaksihan niya kung papaano wasakin si Azazel ng isang mortal katulong ang diwatang dating anghel. Gayunpaman, kahit siya ang kataas-taasan ng impyerno, ay kailangan niyang mag-ingat. Ang balak ni Lucifero, gumawa ng lagusan kung saan ang planeta ay konektado sa mundo ng mga demonyo. Ang paglitaw niya sa kalupaan ay kagagawan ng baylan na si Santino bago ito nasawi. Habang nasa kalagitnaan noon ng pakikipaglaban ang Diablong si Azazel sa mandirigmang Berdugo, nagawang buksan ni Santino ang isang pinto ng impyerno. Di sinasadyang ang lagusang nabuksan ay mula sa tahanan ng Panginoon ng kadiliman.
Dahil sa ginawang kahangalan ng taksil na baylan, humina ang tanikalang nag-uugnay sa kanila ng dyablo. Malaki ang naging epekto nito, kaya nabawasan ang kapangyarihan ni Azazel. Sanhi kung bakit mabilis lang itong nalupig ni Nanding gamit ang kapangyarihan ng pagsasakripisyo ni Amihan. Paglipas ng isang buwan, tuluyan ngang nasakop ni Lucifero ang buong norte. Nagkaroon ng maraming disipulo at lumaganap ang lagim sa magkakatabing bayan. Hanggang ilang lalawigan ang naging ganap niyang teritoryo. Sa pagsiklab ng dilubyo, mayroong mga pangkat ang mariing nagtatago sa ilang bahagi ng parokya na pinangungunahan ng ibang mga pari at pastor na may malalim na pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nagawang magpalinlang sa mga antikristo na himuking makiisa sa layunin ng Panginoon ng kadiliman. Simula nang maghasik ng lagim si Lucifero, tila ang ilang bahagi ng bansa ay nagkaroon ng epidemya. Isang nakamamatay na sakit ang lumalaganap sa sangkatauhan. Lumaganap ang tagutom, walang sapat na supply ng tubig. Isa-isang namatay ang mga tao dahil sa pagkauhaw. Ang mga nasawi ay mga taong hindi na bahagi ng Antikristo. Sila'y maliligtas lamang kapag malagyan ng marka ng demonyo at mapatakan ang lalamunan ng dugo mula sa kalis. Habang nakakaranas ng hagupit ng dilim ang bansa, partikular sa norte, payapa namang namumuhay sa banal na bundok sina Makiling at Dalia. Matiwasay naman si Nanding sa piling ng pamilya. Pati ang hukbong sandalan ay abala sa pagtulong sa mga taong dinapuan ng sakit. Isang malaking pangkat ng medical team mula pa sa Maynila ang gumawa ng operasyon sa magkabilaang rehiyon ng Visayas upang pag-aralan kung anong uri ng lumalaganap na virus. Nagpatayo ang ama ng bansa ng malaking pasilidad upang ma-isolate ang mga biktima at hindi makahawa sa iba. Nang makumpirma ng mga sayantipiko na isang nakamamatay na virus ang dahilan ng epidemya na di matukoy kung saan nagmula, ay nagawa nilang sunugin ang mga bangkay ng mga nasawi. Halos ang lugar ay bumaha ng nabubulok na katawan. Nagmistulang basurahan ng bangkay. Habang sinusunog ang labi ng mga biktima, ay kumalat ang makapal na usok. Dahil sa kapal neto, hindi maiwasang malanghap ng buong medical team, lalo na ng mga pulis at militar na nagbabantay sa labas ng isolation building. Umabot ang itim na usok sa border na tila mayroong sariling buhay. Pagkagat ng dilima, isang nakakaalarmang pangyayari ang nagpapasindak sa lugar. Ang mga bantay sa isolation area na balot ang katawan ng puting damit at mask ay nagsimulang kabahan dahil sa pagtangis ng mga taong nasa labas ng gusali. Maging ang mga pasyente ay dama ang lagima. Sila ang mga taong hindi nakalanghap ng usok. Isang nurse ang sumilip sa makapal na bintanang gawa sa makapal na salamin at laking gulat sa nakita. Ang mga sayantipiko, pulis at militar ay nakatingala sa buwan at umaalulong na parang mga hayop. Dumating sa punto na hinubad nila ang kanilang mga damit at nakaramdam ng matinding pangangati hanggang sa unti-unting napupunit ang balat. Tinubuan sila ng matutulis na sungay at pangil. Umusbong ang makakapal na balahibo habang nagbabaga ang mga mata. Ang mga nakalanghap ng usok ay nagmistulang taong kambing. Ngunit mabalasik ang anyo, animoy kawangis ng demonyo. Nasindak ang nurse sa mga nasaksihan hanggang sa pagsigaw na lamang ang huling nagawa nito nang mabasag ang mga salamina. Pinasok ng mga halimaw ang gusali at nilantakan ang mga bantay at pasyente. Makalipas ang ilang sandali, ang lugar ay nagmistulang tahanan ng mga nilalang ng kadiliman. Sa makatuwid, isang individual na may mataas na katungkulan sa medical team ang nakasurvive. Nakakubli ito sa isang ligtas na lugar kung saan ginagawa ang lunas sa nakamamatay na virus. Siya si Doktora Celeste, ang team leader ng mga sayantipiko. At sa takot ni Doktora, nagawa niyang magtago sa likod ng freezer
kung saan nakalagay ang mga formula sa paggawa ng antivirus. Halos buong magdamag nagtago ang doktora at naghihintay na kumalat ang liwanag sa paligid. Pagsapit ng umaga kung saan tumirik na ang araw, napansin ni doktora na tila ang pagtangis ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang kumilos palabas sa pinagtataguan at maingat na nagmamasida. Nang makarating sa entrada ng laboratorio, ay bahagyang sumilip sa siwang ng pinto ito. Nang makumpirmang wala na ang mga halimaw, ay kaagad na nagtungo sa isolation area. Laking pagkasindak ng doktora nang makita ang lugar. Walang mga tao. Tanging bakas ng dugo at sariwang buto ang nagkalat sa sahig, kasama ang mga bubog mula sa nabasag na salamin. Nagmistulang abandonado ang lugar. Alam ng doktora, naganap ng halimaw ang mga kasamahan niyang sayantipiko, doktor at nurse. Ang masaklap pa, ang malaking hukbo ng sundalo ay naging ganap na mabangis na nilalang. Ang namumutawing takot sa dibdib ng doktora ay biglang napawi ng tumunog ang radyo na gamit ng mga militar. Ang pag-asa na baka nagmula sa kampo ang tawag ay biglang naglaho nang marinig ang nakakakilabot na malaimpaktong tinig. Sabay sabi ng kabilang linya na nga, "Magtago ka na habang may liwanag pa." "Dahil paglubog ng araw, tutugisin kita at ialay sa aking Panginoon na." Dinig niyang turan na tila nagmumula sa malalim pang hukay. "Sino ka?" Usisang tanong ni doktora. Batid niyang nakamasid lang ito sa kanya. "Nasa tabi mo lang ako. Natatanaw kita mula sa kinatatayuan ko." Sagot naman ng nilalang. Nabitawan niya ang radyo at madiing pinagmasdan ng buong paligid. Nang iangat ang ulo sa tuktok ng gusali ay muntikan pa siyang mawalan ng balanse gawa ng matinding hilakbot. Isang pulutong ng mga pari ang nakangising nakatayo sa ibabaw ng isolation area. Hawak ng isang nakasuot ng pulang abito ang radyo. May tulakbong ang mga ulo nito at bawat isa ay may hawak na karit. Mas lalong nilamon ng hilakbot ang doktora nang humalakhak ang mga ito na tila tumatagos sa kanyang pandinig. Ngunit ang ipinagtataka niya kung nasaan ang mga taong ganap ng halimaw. Isang malaking palaisipan ang kanilang pagkawala matapos ang masakera. "Ngayon nakita mo na kami. Hindi ka na aabutin pa ng paglubog ng araw. Gagamitin muna namin ng katawan mo bago ibigay sa kataas-taasang hari." Wika ng nakapulang abito na namumuno sa pangkat. Nagawa ng mga itong lumutang pababa ng lupa. Sa puntong yon, hindi na nag-alinlangan pa ang doktorang tumakbo ng matulin patungong kakahuyan. Yun lang ang bukas na daan na maaaring lusutan dahil batid niyang pati ang border ay pinamumugaran na ng mga halimaw. Sa kanyang pagtakbo, kaagad naman siyang tinugis ng mga pari. Ngunit napansin niya tila parang gumagalaw ang lupa hanggang sa may umusling mga kamay na balak siyang hatakin pa ilalima. Napasigaw ng malakas si Doktora Celeste nang mahawakan ang kaliwang paa ng nilalang na nagtatago sa lupa. "Sa palagay mo ba magagawa mo kaming takasan na? Alam mo ba ang ilalim ng lupaing to ay tahanan ng mga alaga naming hayop? Alam ko ang iyong iniisip. Tama ka. Ang mga tao sa lugar na ito, kabilang ang mga kasamahan mo, ay ang tinutukoy kong mga pesting hayop. Susundin nila ang anumang ipinag-uutos namin. Kaso nga lang, nagtatago sila ngayon sa ilalim ng lupa. Masyadong masila ng katawan nila sa liwanag ng araw. Pero kaya naman nilang kumilos at maigalaw ang kamay." Litanya ng pari. Nang papalapit na ito kay Doktora Celeste para gawin ang masamang balak, ay isang malaking nilalang mula sa himpapawid ang biglang sumulpot. Lumapag ang nilalang na ito sa mga nakausiling kamay.
Pinutol gamit ang malakas na puwersa ng mga kuko bago dagitin ng babae patungong himpapawid. Nagtataka naman ang mga pari kung saan nagmula ang nilalang na yun dahil kakaiba ang aura nito. Pakuwari nila, hindi ito ordinaryong ibon. Ligtas ka na, Munting Binibini. Wika ni Lawis habang malakas na pagaspas ang paglipad ng mga pakpak. Nakakapagsalita ka? Paano to nangyari? Nananaginip ba ako? Tanong ng doktora. Hindi ako pangkaraniwang ibon tulad ng iniisip mo, Munting Binibini. At lalong di nananaginip. Kunting tiis na lang at malapit na tayo sa banal na bundok. Nagtataka naman ng baylan kung bakit nagdala ng estranghera ang mensaherong ibon. Samantalang si Dalia naman ay labis ang pagkatuwa dahil mayroong bagong makakasama. Bigla namang napawi ang Lumbay sa mga nagdaang buwan sa labis na kalungkutang dulot ng pagkabalisa ni Dalia at pagkasabik sa birdugong nagpasigla ng kanyang puso. Namilog ang mga mata ni Makiling nang marinig ang masamang balita tungkol sa mga naganap sa kapatagan. Paliwanag ni Lawis habang nagmamasid kagabi sa himpapawid na saksihan niya ang paglaganap ng kadiliman. Ang mga mortal ay naging ganap ng mga halimaw dulot ng makapal na usok mula sa mga nasunog na bangkay na apektado ng kung sino na may likha. At mayroong mga virus na hindi pa batida. Paano nangyari to? Bakit hindi ko man lang naramdaman ang pagsiklap ng dilubyo? Humina na ba ang kapangyarihan ko? Sino kayang nasa likod nito? Napapatanong na wika ni Makiling habang nakaharap ang dambuhalang ibon. Ikaw, Binibini, may nalalaman ka ba tungkol dito? Ipaliwanag mo nga sa akin kung paano nagsimula ang lahat. Dagdag pa ni Makiling sa babaeng puno ng takot ang muka. Sumagot naman si Doktora Celeste. Tanging ang mga nasaksihan lamang kagabi ang detalyadong naipahayag niya. Ngunit walang tiyak na kalinawan kung sino ang lumikha nito, dahilan para magkaroon ng halimaw sa paligid. Subalit nang mabanggit ng doktora ang pangkat ng mga pari, ay biglang kinilabutan ang babaylan. Lalo't may marka ng demonyo ang mga ito. Matapos makausap ni Makiling ang babaeng dayuhan, kaagad siyang nagbigay utos kay Lawis. Aniya, ipagpatuloy ng nito ang pagmamasid sa kapatagan. Alamin kung saan nagsimula ang panibagong sigalot at kung sino ang may pasimuno. Kung ito ba'y gawa ng makaliwang salamangkero o likha ng isang makapangyarihang demonyo. Dahil nanganganib ang buhay ni Doktora Celeste, hinayaan na lamang ito ng babaylan na manatili sa kanyang kanlungan. Tanging ang banal na bundok lamang ang ligtas na lugar na di maaaring at di madaling mahagilap ng kampo ng kadiliman. Guro, bakit hindi natin to ipaalam kay Nanding? Wika ng dalaga. Hindi pa natin alam kung sino ang may gawa nito. Alamin muna natin ang tunay na pagkakakilanlan ng kalaban bago maghatid ng balita. Isa pa't wala na tayong kaugnayan kay Nanding. May sarili na siyang mundo, isang ganap na hari na may malaking obligasyon sa kanyang nasasakupan. Nakatali na ang buhay niya ngayon sa maharlikang diwata, si Amihan, ang magpapasaya ng mga bagay na walang kailanman kay Nanding. Nagkakamali ho kayo, Guro. Bahagi pa rin ng mundong ito si Nanding. Baka nakakalimutan nyo na isinilang siyang mandirigma ng San Sinukob. Layunin niyang protektahan ng mga tao. Ngayon, nasa panganibang mundo. Kailangan siya ng mga taga rito. Marahil bahagi si Amihan ng buhay niya. Ngunit nakinanding pa rin ang pagpapasya. Bukas na bukas, bababa ako ng kabundukan. Tutungo ako sa tarangkahan sa dakong silangan para makipagkita sa matandang duwende. Kakausapin ko si Nanding. Ako mismo magpaparating ng masamang balita sa kanya. Isang malaking kabalintunaan ang gagawin mo yan, Dalia. Sa tingin mo ba ay pahihintulutan ka ng bantay ng lagusan? Kahit mabuti ang layunin mo, Dalia, malabong makita mo si Nanding. Tandaan mo na ang mundo ng kinabibilangan niya
ay nasa ilalim ng pamamahala ng reyna ng mga diwata. Nakakasiguro ako, hindi ka pahihintulutan ni Amihan. Si Kislap ay isa lamang tagapagbantay na tagasunod ng mga diwata. Sabi ni Makiling. Paano kung ang may gawa nito ay isang demonyo? Hihintayin pa ba natin na lumaganap ang lagim sa sanlibutan? Nakakasiguro ka bang matutukoy ng tagapagmasid mong ibon kung saan nagmumula ang presensya ng kalaban? Sinanding lang talaga ang pag-asa natin. Basta, magpapakita ako sa matandang duwende. Tutuloy pa rin ako kahit pipigilan mo pa ako. Sabi ni Dalia. Napakatigas talaga ng ulo mo, Dalia. Nasasabi mo lang yan dahil nasasabi kang makita ang birdugo. Kalimutan mo na si Nanding. Kung maaari, alisin mo na ang puwang niya dyan sa puso mo. May nakakalimutan pala akong ipabatid sa'yo. Ang anak nilang si Medusa ay malaki ang bahagi sa buhay ni Nanding. Oras na may mangyaring masama sa birdugo, dadanak ang dugo sa lupa. Mag-aasig ng lagim si Medusa at papaslangin niya ang lahat ng may buhay dito sa mundo. Nakita ko to sa aking propesiya. Isang higanting serpente, ahas na may katawang tao, ang maghahari. Ang ibig mo bang ipahiwatig, magkarutong ang puso't diwa ni Nanding at Medusa? Konektado ang kaluluwa nila sa isa't isa? Kung maaari nga, ang bagay na yon, ano ba ang mangyayari kay Medusa matapos niyang sakupin ang mundo? Tanong ni Dalia. Mamamatay siya. Masasawi si Medusa sa kamay ng sariling kapatid, si Azul, ang nakatakdang susunod na sugo ng kalangitan. Oras na mapas lang ni Azul ang kanyang kapatid, mawawala ng balanse ang mundo. Magdudulot ito ng malaking lamat, dahilan upang mabuksan ang lahat ng lagusan ng impyerno. Kapag nangyari yon, ang mundo ng mga tao ang magsisilbing bagong tahanan ng mga demonyo. Ang mga diwata ay magiging alipin habang buhay. Kaya mag-isip ka mabuti, Dalia. Sa kakaharapin mong panganib, tayo na lamang ang gagawa nito na wala ang tulong ni Nanding. Malakas ka, Dalia. Kapag nagsalipwersa tayong dalawa, magagawa nating gapiin ang demonyo. Paliwanag ng babaylan, dahilan para mahimasmasan ang dalaga. Samantala, tahimik lang ang doktora. Hindi batid ang pinag-uusapan ng dalawa, lalo't lumalaki ang syudad at may dugong banyaga. Si Doktora Celeste ay isinilang sa bansang Germany. Ang ama nito ay isang tanyag na sayantipiko sa kanilang bansa. Ngunit mas pinili ng dalaga na manilbihan sa lugar ng kanyang ina, na isang Pinay na matagal ng guro sa larangan ng biology. Namuhay sa modernong panahon kaya hindi saklaw ng kaalaman niya ang tungkol sa mga kababalaghan at misteryo sa lugar. Gayunpaman, nagtatago sa katauhan nito na hindi pa ganap na nagigising mula sa angkan ng kanyang ama. Sa loob naman ng simbahan ay walang tigil sa pagninilay ang malaking pangkat ng Antikristo. Nasa harapan nila ang dyablo na hindi magawang ilantad ang tunay na anyo. Marami ang pinagbago ng parokya. Nakabaliktad ang malaking krus, basag ang mga ribulto ni Kristo at nakatirik sa entrada ang imahe ng isang higanting toro na may katawang tao. Samantala sa likod ni Lucifero, may 13 krus. Nakapako ang 13 babae na walang saplot ang katawan. Lumapit ang kanang kamay ng dyablo sa parokya, hawak ang malaking kupeta. Pagkatapos ay walang habas na nilaslas ng pari ang lalamunan ng mga bihag. Isinalok ang sariwang dugo sa hawak na tanso. Nang mapuno ito ng dugo, ay malugod nitong ibinigay sa Diyos ng kadiliman. Nakangising tinungga ni Lucifero ang laman ng kopeta. Pagkatapos ang natirang dugo ay binahagi sa mga disipulo. Binalot ang parokya ng nakakapangilabot na tinig. Dagdag pa ng nakabibinging tunog ng kampana, hudyat na magsisimula na ang pagsamba sa Panginoon ng kadiliman. Lingid sa kaalaman ng mga Antikristo, ang sinasamba nilang Diyos ng dilima ay nasa harapan na nila na patuloy na nagkakatawang tao.
Ayun, so guys, ito yung karugtong ng yung Berdugong Mandirigma na may dugong babaylan. Yung Nanding, bali mayroon pa tayong part 6 and 7 sa finale. Maraming salamat, sana masundan nyo pa rin. Yun lang, ingat palagi.